71 billion doon sa public works na puros foreign funded. Ito yung malalaking flagship project na kailangan ng bansa. Pati yung mga pensyon, yung mga retirement fund, kasama rin yung 10 billion ng military, tinanggal din sa budget. Paano naman ito? Pinabulaanan ni House Deputy Speaker David Suarez na mababawasan ang pensyon ng mga retiradong government worker at military personnel. Nanindigan ng isang kongresista, dumaan sa tamang proseso ang lahat. It is a very grave accusation that should be studied very carefully and investigated. Paano po natin masasabi na hindi dumaan sa proseso? Kayo nga po ay nag-signify, you showed your... Anong party list to? Kasi simula nyo pa lang, kinain na kayo ng sistema. Anong party list to? Anong party list to? Di ba? Representante kayo ng mga riders. Tapos ngayon, nung pinakikialaman nyo yung mga lintik na tsa-tsa na yan, yung PI na yan. Kuya, magkano ang MOOE mo? Ha? Ang aga nyo na kurap, ha? Hindi, hindi ko sinabing pera, ha? Kurap ng utak. Kurap ng prinsipyo. Hindi ko sinasabing pera, ha? Kurap ng utak. Kasi ganun yun eh, corrupted minds. Yun, ang aga nyo na bulok. Tuloy natin. You showed your approval of the same by giving that signature. Sabi ni Senate Finance Committee Chair Sonny Angara, batid niya ang paglalagay ng Kamara ng programang AKAP sa budget. Nakalagay lang sa parang anti-poverty program. So similar. So nung nakita namin, parang similar siya sa AIX. Pero siguro binigyan lang ng pangalan, ng ibang pangalan para may branding yung house. Diba? Hindi. Tama ba ako sa dinig ko? Kinonfirm niya na alam niya. Tama ba ako? Ewan ko Kasi ang problema kasi yung tanong hindi kumpleto bago yung sagot At Finance Committee Chair Sonny Angara, batid niya ang paglalagay ng Kamara ng programang AKAP sa budget. Batid niya. Ibig sabihin, alam niya na may AKAP. Parang aso. Batid niya yung AKAP. Sir, ibig sabihin, alam nyo na may insertion na naganap at hindi kayo nagsalita. Tapos ngayon, irereklamo nyo. Alam mo, medyo malaking problema ito. Ibig sabihin, kasi siya ang siya ang finance. Ibig sabihin, siya yung pagka BICAM, may representante ang Kamara at may representante ang Senado. Siya yun, kasi siya ang finance. Okay? So don't tell me, Senator Angara, hindi mo pinaliwanag kay Senator Amy yan? Are you telling me, ikaw lang ang nakakaalam, hindi mo sinabi kay Amy at kay Bato at nagulat sila, may AKAP! Ganon? Abay, kayo pala dapat na magkaroon ng GC, sinisi nyo pa ang Kamara. Diba? Malaking problema ito. Malaking problema ito. Yari sila. Hindi, alam mo, laglag si Amy dito. Ibig sabihin, hindi sila nag-usap. Kasi ang nangyari niyan, bilang senador, responsibilidad, bilang ikaw yung in charge ng finance, responsibilidad mo na ipaalam yun sa mga kasamahan mo. Kasi ikaw nga representante nila doon sa BICAM hindi alam ng mga kasamahan mo. So, sino may kasalanan? Kasi ngayon,
justifiable yung sinasabi ng Kamara. Ah, hindi. Alam nyo yan eh. Ito, sabi ni Anggaraw, alam niya. Batid niya. Naku po, patay tayo dyan. Nakalagay lang is sa parang anti-poverty program. So similar. So nung nakita namin, parang similar siya sa So nakita nila. Naku po, patay tayo dyan. Patay tayo dyan. Ibig sabihin, nakita ninyo. Ano to pag-iingay ni Amy? Naku po, malupit. Diba? Sabi nito ni Mother Chill, namimili ka ng comment, che. Yan, binasa ko na ha. Gusto mo basahin ko isa-isa yan? Hindi, wala nangyari sa atin. Wala na tayo na-discuss. Gusto mo ikaw talaga piliin? Ikaw? Ikaw ang appointed mother? Ay, naku, patay tayo dyan. Ang labo pala. Hindi, alam mo, ano yan eh. Kahit ba naglag si dito, si Amy. AIX. Pero siguro binigyan lang ng pangalan ng ibang pangalan para may branding yung house. Diba? Yung sabay kami yun sa HGAB, yung tinatawag na HGAB. After NEP, submit ng NEP ang DBM, HGAB. Ipinunto naman ni House Committee Nako. Baka ikaw na ang ipalit. Na Senate President. Pwede. Para lahat himod-puwet na. Mantakin mo, himod-puwet lahat ng congressman, tapos pati yung Senate President, himod-puwet na. Na alam mo, sabi nito isa, it's obvious alam ni Senator Amy, nagkaloko-loko na. Alam pala niya talaga, di ba? Alam pala niya talaga. Unless sinungaling si Anggara, naku po, patay tayo dyan. Patay tayo dyan. and Appropriations Vice Chair Raul Angelo Bongalon ang Ito, matindi pa tong binitawan na to. pagpapatanggalan niya ni Senadora Marcos ng 13 bilyong piso mula sa budget ng 4Ps, kaya napagkaita ng ayuda ang maraming nangangailangan. Si Marcos nga raw dapat ang imbestigahan, lalo't simula pa noong 2021, nagre-realign na siya ng 4Ps budget kada taon. Naka po, nagre-realign na siya. Matindi yan. Matinding akusasyon yan. Oh, ibig sabihin, kung saan, yung 13 billion na sinasabi niya, yung sa 4Ps, ni-realign niya, inilipat niya sa iba. Bakit? Tandaan ninyo, paano ba ano ba ang siste diyan sa realignment na yan? Minsan kasi yung mga ibang senador hindi kasundo yung secretary. Okay? So i-realign mo ngayon yung budget doon sa kasundo mong secretary para alam mo na pag ikaw na humingi ng o ikaw na yung mamili ng project na gugustuhin mo, papayag na ngayon kasi napunta na yung budget doon sa kaibigan mo. So, ibig sabihin, plastic lang pala ito si Amy. Baka nilagay sa tupad, kaya kasama lagi sa pamimigay si Amy. May punto ka dyan. Hindi, may totoo, ganyan ang ginagawa. Alam nyo yung style ng mga kongresista natin tsaka mga senador natin. Bakit sa tingin nyo pupunta yan, sasama sa pamimigay, ang init-init, buhay niyan, bakit sila sumasama? Kasi kaibigan nila yung kung sino mang sekretary o opisyal na nandun. At nilagyan nila ng pondo. Gets ninyo? Kunwari, ako, ginagawa ito Halimbawa, ako, kunwari lang naman, senador ako, hindi ko kasundo yung DSWD secretary, ilipat ko ngayon. Lipat ko sa, kaibigan ko to sa Dole, yung secretary. Kunin ko yung budget sa DSWD, re-realign ko, lipat ko doon. Siyempre, tuwan-tuwa yung Dole. Yung secretary doon, wow, may budget kami, yes! Meron akong project, malakas ako. Hindi natin alam kung may katkong din sa project yun. Pero siyempre, matik na yun.
Oh, so, may project siyang, halimbawa lang, may project siyang 10 billion. Oh, may cut kong siyang 50. 50 milyon. Hindi. Isipin mo, kunwari, 10 billion, 50 million, di na malalaman yun. Oh. Tapos, ano ba kailangan ko? Yung nag-realign sa akin, lika, tayong dalawa masaya dito. Dalawa tayo masaya. Oh. Pareho tayo masaya. May cut kong ka, may cut kong ako. Happy tayo. Kaya nagre-realign. Ganyan po ang ginagawa niyan. Kaya nagkakaroon, kaya nga alam mo sa totoo lang, babuyan talaga eh. Alam niyo ba na bakit pinag-aaksayan ng panahon ng budget deliberation? Bakit sa tingin niyo nagpupuyat yung mga mambabatas diyan? Kasi naghahanap sila kung saan sila makakakuha ng katkong eh. Doon eh. Doon talaga sila eh. Hindi, kaya nga ako, duda ako sa minsan mga nag-iingay. Minsan nakakaduda yung kasi pag minsan nag-iingay, na ano lang siya, nalamangan, ika nga. Di ba? Yung sa mga, kaya alam nyo, ganyan ang ginagawa yung sa mga gangster. Pag nalamangan sila ng kapwa nila kriminal, mag-iingay yun. Sasabihin sa pinaka-boss, o di kaya sa kalaban, hanggang makuha niya yung ganti, ika nga. Yun ang totoo. Nangyayari yan kahit sa atin. Naku po. Kaya alam niyo, hindi ako naniniwala doon sa mga ganyan eh. Yung nag-iingay. Halatang-halata, yung galawan. Pero sagot dito ng senadora, Ano? Anong sagot ng senadora? Dedma. Dedma. Ang dami niyang issue na pinukul sa kanya. Anong sagot niya? Dedma. Ba't ko sasagutin? Hindi man nalaman yung pa nagsisinungaling ako. Di ba? Ganun lang yun eh. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, labanan to ng propaganda. Ang Senado at Congress, labanan ng propaganda. Labanan ng propaganda yan. Kung sino pinakamaingay pumutak, syempre pipick upin ng news, kakandidato ka, there's awareness. Ang taas ng awareness sigurado ni Senator Amy ngayon. Ang taas ng awareness niya. Tandaan nyo, dalawa yan. Huwag nyo kakalimutan, ha? Ilang beses ko na itong pinaliwanag. Ha? Dalawa yung pagdating sa election. Awareness and reason for you na iboto. Okay? Yung awareness, marami yan. Maraming artista, sikat, kung sino-sino ang awareness. Aware ang tao, kilala ka. But it doesn't mean they will vote for you. Oh. Ngayon, mga re-electionists, mag-iingay yan para yung awareness naririnig ng mga tao. Oh, Amy. Mantakin mo. Ito everyday, laman siya ng news. Amy, sinabi ni Sarah, Amy, sinabi ni Amy. Whether yung mga tao, tandaan ninyo, ang tao nasa DNE. Vote rich, nasa DNE. Wala naman doon sa mga matatalino eh. Wala naman doon sa mga sasabi mo ng may pera eh. Ginagamit nga nila yung yung DNE. Ang importante sa kanila, naririnig yung pangalan, Amy. Kahit di na nila naintindihan pinagsasabi, Amy. Tapos, awareness, nandun na. Para iboto siya, anong gagawin? Mamigay tayo ng ayuda. Mantakin mo, makita mo sa lugar mo. Uy, Senator Amy, namimigay ng ayuda. Boboto ko to. Natulungan ako nito. Kasi, tanungin ko kayo nabigyan ng mga ayuda. Kayong mga nabigyan ng ayuda, naisip nyo ba na DSWD yan? Hindi. Ang naisip nyo kung sino yung mayor o sino yung senador o sino yung congressman ang nandun sa stage. Hindi nyo naman naisip na, DSWD nagbigay sa amin. Isipin nyo, uy, tama na yung paglalaba mo. Andun si Amy, namimigay doon na ayuda. Tara! Punta naman sila. Hindi naman nila naisip DSWD yun eh. Pagdating nila doon, Amy! Marcos!
Ano ba talaga? Ayan. Ay, namimigay ng ayuda. Yun na. Boboto na nila. Di ba? Aalamin ba nila kung kanino galing? Hindi. Maniwala kayo, Pilipino pa. Sa Senado naman, nagpatuloy ang pagtalakay sa economic provisions na gustong amyendahan sa 1987 Constitution. Pinagtuunan ang pagluluwag sa pagmamay-ari ng mga dayuhan sa mga paaralan na sa ngayon ay hanggang 40%. Tama yung sinabi nito. Kaya gano'n na lang sila mag-invest ng time and money para manalo maging senador. Kasi nga guaranteed money at the end of the tunnel. Actually, magkano nga yung budget na sinabi ni Lacson kahapon? Di ba? How many billions yun per senator and per congressman? Hindi ibibigay na cash yun, ha? Ikaw lang ang maglalagay, sasabihin mo kung saan project. Sino kikita nun? Yung project na yun? Walang iba kung hindi yung contractor. Sino yung contractor? Si? Si atoy ko. Ay, hindi pala si atoy ko. Nadamay pa ang Crispa. Hindi nyo kilala yun, no? Mga matatanda na kayo. Lang. Ayon sa mga senador, ang pinag-uusapang pagluluwag para lang sa higher education o mga kolehiyo at technical at vocational schools. The intention is to keep basic education in the hands of Filipinos. If we allow foreign citizens to control, own, and administer the institutions that we are looking at, that may be prejudicial to our Filipino culture, values, moral, spiritual matters. Baka they may be in danger. Sabi ng isang Pilipinong nagtuturo abroad, maraming bansa na sa rehiyon ang nagbukas ng edukasyon sa mga dayuhan. Providing a globally competitive world-class education to all of these 57 million young people is just beyond the financial resources of the government yet. Pero tanong ni Senador Risa Hontiveros, posible bang bilihin ng mga dayuhan ang mga paaralan sa bansa? That would be my interpretation, that basically that is what ownership would allow them to do. Pero ibang usapan daw kung state university tulad ng UP at PUP. My opinion, cannot sell. No? We are not even allowed to sell, to alienate property natin, real estate, even to another government agency. No? Unless, of course, it's by act of Congress. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez, Tina Panganiban Perez para sa GMA. Alam mo, maganda ito. Hindi, alam mo, actually, ito ang tama. Kudos naman dito sa mga senador na to na umattend. Tama yan. Tama na i-discuss ano ba yung babaguhin. At tama rin na they're listening to different voices. Kasi alam nyo, napaisip din ako dyan eh. Totoo lang, napaisip din ako na, oo nga, no? Paano kung i-acquire na lang ng mga foreigners ang ating mga schools? Di ba? Siyempre, remember, schools, learning. So, paano kung yung ideology nila ang ipapasa nila sa kabataan? So, dapat ganun eh. Magkakaroon ng matalinong usapan, di ba? Yun kaya nga ako naiinis sa Kamara. Walang ganyan. Basta papirmahan nyo na, tapos na usapan. Di ba? At least dito, kahit papaano, pinakikinggan yung pro and anti, di ba? Yung katulad doon nagsalita, pro siya. Okay lang na, kasi it's global, it's a global thing, na kailangan talagang pumasok na po ang iba't ibang foreign para ho sa eskwelahan, para umangat ang antas ng ating mga paaralan. May punto siya doon. Pero at the same time, may punto rin nung tinanong na paano yan, bibilhin na yung mga eskwelahan natin. Kaya dapat magkaroon ng, yan nga yung magandang healthy discussion, ika nga. Napakaganda niyan, di ba? Ang problema sa Kamara, wala. Wala talaga eh. Mantakin mo, hindi nga nila pinapaliwanag kung ano yung gusto nilang baguhin.
Basta lang bago lang ng bago. Yun lang. Mali yun. Di ba kasi tandaan nyo, ganyan din ang ginawa ni Pangulong Duterte noon para baguhin ng konstitusyon. Ano sinabi niya? Nagkaroon muna ng campaign. Gusto ba ng tao? Ito yung babaguhin. And eventually, na-realize ng Duterte administration na hindi pa tayo well-educated. Okay? At least ngayon, pinag-aaralan na. So, okay yan. Sana lang talaga, kung sino-sino man, kasi hindi natin alam kung sila lang yung umattend. Kasi tandaan niyo buong araw yan. Minsan, yung mga senators, they come and go. Depende. Kasi may mga maliliit na hearing, may mga maliliit na they come, nagpapalitan yan. Hindi, baka akala ninyo, porket absent, wala na. Hindi. Meron lang talagang panay absent. Tulad ni Lito Lapid, kahit kailan, di mo na silayan mukha doon.